po ay tumayo ulit. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Galatia, Kabanata 6, 7 hanggang 9. Galatians chapter 6, verses 7 to 9. Ito po ang sinasabi. Verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya naman. Kung ano ang iniyasik ng tao, iyon din ang kanyang anihin. Verse 8, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Verse 9, kaya huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aanig kung hindi tayo magsasawa. Amen. Purihin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ating i-welcome ang daluyan ng kanyang salita, Pastor Bernard Linus. Palakpak po sa Lord. Yung dapat para sa Diyos. Hallelujah. O purihin ka, Panginoon. Kakilanin ka, O Diyos, ang galis ka. Luwalhatiin ka, Panginoon. Tayong lahat ay pumikit, Ama namin na makapangyarihan sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Kami po, Diyos, ay muli pong narito magkakapatid upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon. Sa biyaya mo, Panginoon, nakapagpupuri po kami. Nakakasamba kami. Ito po ay napakalaking pribilehiyo po sa buhay po ng bawat isa. Sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, Panginoon, ay isa po kami sa pinili mo, O Diyos. Binago mo, Panginoon. Itinutuwid mo ang buhay upang kami po ay maging karapat-dapat na magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sa oras sa sandaling ito, O Diyos, maraming salamat po. At kami pong lahat, alam po namin, ang Santong Espiritu ay kasama namin. Hinahayaan po namin siya na kumilos sa aming mga buhay. Siya lamang po ang manguna sa amin. Ang lahat ng salitang lalabas sa iyong abang lingkod, hinihiling ko po, Panginoon, at tumingupol ko sa puso ng bawat isa. At ito po, Panginoon, ay maisapamuhay. Salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Tayong lahat ay magsabing Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Magandang umaga sa mga kapatid ko. At salamat sa Diyos at ako po'y muling binigyan ng pagkakataon ng Panginoon upang makaharap po, makatayo sa inyong harapan. Salamat sa Panginoon sapagkat alam niyo po, no? Ako po'y nagagalak sapagkat nakikita po natin despite sa mga nagagalak at nangyayari, despite sa kaguluhan sa ating kapaligiran, nananatili po tayong matatag sa Diyos. Amen? Nananatili po tayong lumalapit sa Panginoon. Ganyan ang mga Kristiyano. No matter what, ang priority natin ay ang Panginoong Yesus. Amen po ba? Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Bago po ko mag-umpisa, Happy Mother's Day. No? Alam niyo po, kayong mga nanay ay napakahalaga sa Diyos. Regalo po kayo ng Diyos sa amin. Sapagkat kung hindi dahil sa nanay, wala po kami dito. No? At alam po namin, ang mga pagod ng nanay ay hindi biro. Ang dami-dami iniisip ng nanay. Amen? Kaya maraming salamat po sa mga, palakpakan po natin ang mga nanay. Hallelujah! At palain po kayo ng Diyos. Hallelujah!
Sabi nga po sa ating binasa ng ating kapatid, huwag ninyong linlangin ang Diyos. Huwag natin linlangin ang ating sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ng sino man. Kung ano ang hinasik ng tao, ay siyang aanihin niya. Ang nagsisikap ng mga bagay ukol sa laman, ay aanin ng kamatayan. Ang nagsisikap naman ng bagay ukol sa Espiritu ay aanin ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng taktang panahon, tayo aanin kung hindi tayo magsasawa. Ang mensahe ngayong araw na ito ay patungkol po sa kung ano ang ginagawa natin. Ang title po ng mensahe ay The Benefit of Today. Ang benepisyo ng araw na ito. Ano po ba ang ginagawa natin sa araw na ito? Nasaan po ba tayo sa araw na ito? At mapalad po tayo mga kapatid sapagkat sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, tayo po sa araw na ito ay nandito nagkakatipon upang sambahin ang ating Diyos. Amen po ba? Kaya napakapalad po natin. Alam niyo po ang araw na ito ay napakalaki ng benepisyo sa ating lahat. Kapagkat kung ano ang ating itinanim, yun ang ating aanihin. Sa palagay po ba natin mga kapatid, ano po ba ang pakinabang ngayon sa ginagawa natin? Meron po bang kabuluhan ito? Meron po bang blessing na darating? Tandaan niyo po, ako'y naniniwala that all our labor for the Lord is not in vain. Ang lahat ng ginagawa natin para sa Diyos ay may kabuluhang lahat. Tayo po ay sinilang sa mundo ito upang harapin ang bukas na walang kasiguraduhan. Yung circle of life, pinanganak, nagkaisip, nag-aral, katapos na pag-aral, nagtrabaho, katapos nag-asawa, nag-anak, and then, mamamatay. Ganun lang po ba ang buhay ng tao? Ganun lang po ba ang disenyo ng Diyos sa buhay natin? Ganun lang po ba yung plano ng Diyos sa ating lahat? Mga kapatid ko, ang sabi nga ng Ecclesiastes, panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan. Isipin ninyo, ganun-ganun na lang po ba yun? Ganun-ganun na lang po ang buong buhay natin. Saan po ba pupunta yung mga taong namatay? Sabi nga ng iba, yung namatay lang na nakakaalam kung nasaan sila. Amen? Pero tayo pong mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Panginoon, sumasama sa Diyos, sumusunod sa Kanyang palatuntunan, sa Kanyang kalooban, alam natin kung saan tayo pupunta. Amen? Sapagkat tayo po'y naniniwalang lubos na kung ano ang itinanim natin habang tayo ay nabubuhay, yun ang ating aanihin. Ang mga Kristiyanong katulad natin ay gumugugol sa buong buhay natin para malaman po natin, matuto po tayo kung paano po tayo mamuhay pagdating ng panahon dun sa lugar na ating pupuntahan. Alam niyo po ba, na ang ginagawa natin kapag linggo, kapag Bible study, kapag prayer meeting, ito po'y practice lang. Amen po ba? Ang ginagawa natin dito sa lupa ay anino po lamang ng ating bukas doon sa pangwalang hanggan. Para po tayong mabiyahe
sasakay sa istasyon ng bus o tren o eroplano. At habang tayo naghihintay, sino na po ba nakasakay dito ng eroplano? Sino na po nakasakay ng tren? Ako hindi pa po. No? Sino na po nakasakay ng bus? Di po ba? Kapag tayo po nasa istasyon ng bus o anumang pong istasyon, terminal, di po ba, uupo ka. Maghihintay ka ng tawag kung babiyahe ka na. Di po ba? Ganyan din po tayong mga anak ng Diyos. Tayo po ay naghihintay ng tawag na mula sa Panginoon upang tayo po ay pumunta na sa piling niya. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos kung ano ang ginagawa natin ngayon, hayag man o lihim, yan ang aanihin natin. Amen po ba? Tandaan niyo po, ang sabi ng Panginoon, kapag tayo nagtapat sa maliit, pamamahalaan niya po tayo sa malaki. Kaya nga po mga kapatid, yung buhay po ninyo na ibinigay o pinahiram sa atin ng Panginoon, gamitin niyo po yan para sa kaluwalhatian niya. Huwag po natin sayangin. Huwag po natin ipagpalit yung buhay na walang hanggan doon po sa mga bagay na pansamantala. Our today will be the basis of our future. Yung ngayon natin ay magiging basihan niya para sa darating na panahon. Sabi nga ni Apostol Pablo, na kapag tayo po ay nakalagpas na sa buhay na ito, mayroon po mananatili sa mga ginawa natin at mayroon pong masasayang. Ang sabi po ng Biblia sa unang Korinto chapter 3 verse 12, dapat kung ang sino may magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pila, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ng pagsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy iyahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa ay kung ano yun. At kung ang kung ano man ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang tinayo sa ibabaw niyaon, siya ay tatanggap ng kagantihan. Mga kapatid ko, meron po tayong mga ginagawa sa buhay natin ngayon na mananatili magpakailanman. At meron po tayong ginagawa sa buhay natin ngayon na walang kwenta. Masasayang lamang. Ang lahat ng iyan ay uusisain ng ating Diyos. Sapagkat kung alam po natin kung ano ang ating ginawa, alam po natin kung ano ang ating aanihin. Whatever you sow, you will reap. Ano man ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Tandaan niyo po, kapag naging tapat po tayo sa mga bagay na pinagkatiwanan sa atin ng Diyos, mga kapatid ko, asahan mo, tatanggap ka ng kagantihan, tatanggap ka ng reward sa Panginoon. Di po ba ang Diyos natin is God of love? Di po ba? Di po ba ang Diyos natin ay Diyos na mapagpatawad? Di po ba? Di po ba ang ating Diyos ay ang ating tagapagligtas? Pero ang Diyos natin is God of justice as well. Amen? Ano mo ba ibig sabihin ng justice? Ang sabi po dito, justice is the quality of being just, morally right, and morally fair. Kaya po, mga kapatid ko, ang pamantayan ng Diyos, kung anong ginawa mo, doon ka hahatulan.
Hindi yan babawasan ng Diyos, hindi yan dadagdagan ng Diyos, kundi kung ano ang ginawa mo. Amen? Kaya nga po mga kapatid, mag-isip-isip po tayo na habang tayo po ay may buhay, mayroon pa pong hangin na lumalabas sa ating mga ilong, mag-isip-isip po tayo. Sapagkat ako po'y naniniwalang lubos, sabi ko nga po kanina, kung ano ang itinanim mo, aanihin po natin. Walang pagsalang po na hindi po tayo dadaan doon. Sabi nga po sa Amos, but let justice roll like a river, righteousness like a never-failing stream. Kasi po mga kapatid, ang kahatulan ng Panginoon ay patas. Ang kahatulan ng Panginoon sa lahat ng ginawa natin mga kapatid ay pantay-pantay. Kung ano ang ginawa mo, yun ang makakamit mo. Kaya nga po sabi ko, ano po ba yung benepisyo ng araw na ito? Ano po ba yung makukuha natin sa pagpunta natin dito sa chapel, sa pakikipag-fellowship natin sa mga kapatid? Ano po ba yung makukuha natin sa pagtataas natin ng kamay, sa pag-awit natin, sa pagkinig ng salita ng Diyos? Ano po ba ang makakamit natin? Di po ba buhay na walang hanggan? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang dapat natin malaman mga kapatid na tayo po ay patungo sa pangwalang hanggan at dapat po tuong po tayo nakatuon. Ito po yun, ano po ba yung sense? Ano po ba yung kahalagahan ng ating pagpunta? Di po ba gusto natin buhay na walang hanggan? Di po ba? Kaya po tayo nandito, kaya nilalapit natin ang ating buhay sa Diyos. Lahat po tayo yung po yung gusto. Pero hindi po madali ang pumunta ng eternal life. Amen po ba? Marami po tayong titiisin. Marami po tayong experiences, mga circumstances na ma-experience sa buhay natin. Mabuti, masama. Pero kagandahan po sa ating mga anak ng Diyos. Ako po, marami po ako nakikitang mga kapatiran na despite sa mga troubles in life, nandiyan po sila. Sumasambang patuloy, nagpupuring patuloy, offering their life to God. Amen po ba? Kaya nga po napakabuti ng Diyos sapagkat mahal natin ang Panginoon. Kaya po, nagiging ganun na po sa atin. Kaya napakalaga po ng salita ng Diyos, mga kapatid ko. Sa amin po, doon po sa Mangga, dinidiin po namin ang kahalagahan ng Bible study. Dinidinan po namin ang napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pagbabasa ng pag-aaral ng Diyos, ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Sapagkat dito po tumatatag ang ating pananampalataya. Ito po yung pundasyon dapat ng ating pananampalataya. Sapagkat alam natin na kapag tayo po ay rooted ng Word of God, anumang bagyo ang dumating sa buhay natin, hindi po tayo matitinag. Tayo po ay mananatiling sasamba sa Panginoon, sapagkat alam po natin na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Maging maingat po tayo, mga kapatid, sapagkat anuman ang mahalaga dito sa lupa ay mahalaga sa langit. Halimbawa, ang pera ay walang halaga doon. Hindi na natin kailangan ng pera sa langit. Amen po ba? Subalit kung ang pera, kung ano ang ginawa natin sa pera, kung tayo po ay naging matapat sa pera, kung tayo po ay nag-share ng ating kayamanan, mahalaga yan sa Diyos. Recorded yan. Sapagkat steward lang po tayo, katiwala lang po tayo. Ang posisyon sa anuman, trabaho, ministry, ay walang halaga roon. Pero kung
tayo po ay naging tapat sa ating ginagawa, sa trabaho, sa ministry, tandaan mo po mahalaga yun doon sa langit. Amen? Ang mga material na bagay na pag-aari natin din sa lupa, wala pong kwenta yan sa langit. Pero kung tayo po, nagsilong po tayo, inayos po natin kung paano natin ginamit, mahalaga po yan sa kalalitan. Amen po ba? Ang katagumpayan ay walang anuman sa langit. Subalit, kung tayo man ay nagtagumpay at hindi tayo nandaya, mahalaga yan sa langit. Kaya kung ano ang ginawa mo dito sa lupa, recorded yan sa langit. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, hindi nasasayang ang aming ginagawa dito sa lupa. Hinihila natin ang pangwalang hanggan sa mga ginagawa natin mga mabubuti. Sabi nga sa aking teksto kanina, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghasik sa kanyang sarili ng laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid ko, ang ginagawa natin dito ay espiritual. Na ibig sabihin, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen mo ba? Ang sarap po nun. Ang sarap po mga kapatid, na hindi nasasayang yung araw na ginugugol natin sa pagpunta sa church. Para makalinig ang Diyos, para makapag-fellowship sa ating mga kapatiran. Sabihin mo nga kasatan mo, kaliwat ka, mahal kita sa Panginoon. I love you with the love of the Lord. Ang mga anak ng Diyos ay nagmamahalan. Baka pag nakikita yung mga kapatid sa labas, nag-iislaban kayo. Amen po ba? Yan, no? Mga kapatid ko, ang nag-aasik sa Espiritu ay may buhay na walang hanggan. At kapag kayo nag-asik sa laman, wala kayong buhay na walang hanggan. At salamat sa Diyos. Sapagkat binigyan niya po tayo ng karunungan, binigyan niya po ng kaliwanagan ang ating isipan. Binago po ng Panginoon ang ating buhay. Kung dati po tayo nasa kadiliman, mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa kaliwanagan. Nasa kaliwanagan ni Kristo. Ang sabi nga po sa Ephesians chapter 1 verse 18, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagtawag, kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamanas sa mga banal. Tignan niyo po. Sabi nga po ng inawit natin kanina, biyaya ng Diyos ang sumagana sa buhay natin. Kaya natin na ikagalaw yung katawan natin. Kaya tayo nakakalakad. Salamat po tayo sa Diyos. Buo pa po tayo. Yung iba po hindi na nakakalakad. Yung iba po, walang kamay, walang paa, pero tayo buo. Nakakasamba tayo ng malaya. Ako po galing po ang Saudi Arabia. At doon po, ang mga kapatiran natin ay hindi nakakapagpuri ng malaya. Tayo po dito, nakakapagpuri po tayo ng malaya. Biyaya yan ng Diyos. Amen? Hallelujah! Alam niyo po, sa Saudi Arabia, hindi ka pwede mag-share sa kalsada. Hindi ka pwede magbahagi ng salita ng Panginoong Yesus sa kalsada. Huhulihin ka, ikukulong ka, and then i-deport ka.
Pero dito sa Pilipinas, pwede natin gawin. Malaya po tayo, mga kapatid. Hindi lang po mga pastor ang dapat pong nagbabahagi ng salita ng Diyos. Umpisahan po natin. Bawat isa po sa atin, mag-alay ng isang kaluluwa sa Panginoon. Amen po ba? Abay, sigurado kung times to po ang lahat na nandito, ang dami-dami na po natin. Kailangan na po natin lumipat doon sa bago nating panimbahan. Amen? No? Alam niyo po mga kapatid, napakaganda ng pangako ng Diyos. Yamang naliwanagan ng mata ng inyong puso. Naliwanagan na po ba? O patuloy po bang nalilito? Tandaan niyo po mga kapatid, ang Holy Spirit, ang gagawin niya sa atin ay bibigyan niya po tayo ng wisdom and understanding ng revelation. Ipapaliwanag niya po sa atin na kay buti-buti ng Panginoon. Amen? Mauunawaan po natin ang salita ng Diyos. Naliwanagan ang mata ng ating puso upang malaman natin kung ano ang pag-asa ng pagkakatawag sa atin ng Diyos. Kaya nga po tayo ay hindi na po namumuhay pa sa laman, kundi sa spiritual. Baka naman paglabas natin dito, back to tayo, kadiliman. Huwag mga kapatid, sapagkat sayang lang. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo? Mamuhay na po kayo kay Kristo. Sabi nga po ng Colossians 2:6-7, now that you receive Jesus Christ as the Lord, we must live our lives in Him, rooted, built up, strengthened in the faith. Dapat po yung pananampalataya natin sa Panginoon lumalalim. Dapat po ang pananampalataya natin sa Panginoon ay lumalawak. Dapat po ang pananampalataya natin sa Panginoon ay tumataas. Kaya wala tayong may dadalang palalim, palawak, at pataas. Ano pa ba ang magiging sanhi o magiging entry point ni Satanas sa buhay natin? Wala. Sapagkat ang Panginoon Jesus ay ang Panginoon natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tingnan po natin ang salitang naliwanagan. Nalalaman natin na ang salita ng Diyos ay liwanag sa ating buhay. Sabi na naklat ng mga awit, your word is a light unto my feet and lamp unto my path. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa John 8:12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino man sa akin ay lumalapit ay hindi na makakakita ng kadiliman bagkos aapaw sa kanyang daraanan ng kaliwanagan. Kung dati po tayo ay anak ng kadiliman, tayo po ngayon ay anak ng kaliwanagan. Amen po ba? Huwag na po kayong bumalik sa madilim. Samantalahin po natin na si Jesus ang lumiliwanag ng ating buhay. Ito po yung na-share ko na po sa inyo, na kapag ang spotlight katulad nito, lumalapit ka dyan, maliwanag ang iyong nakikita. Di po ba? Hindi ka matitisod. So, bakit kung ikaw po'y palayo ng palayo doon sa liwanag, ang makikita mo ay ang anino? Di po ba? Anong kulay ng anino? Itim. At kapag ikaw ay lumalayo sa liwanag, yung anino mo, hindi mo na siya nakikita at ang makikita mo na ay ang kadiliman. Hindi mo alam susunod akbang mo, bangin. At doon sa dulo ng bangin na iyon, naglalagab-gab ang apoy. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoong Yesus, ang sino mang lumalapit sa akin ay hindi na makakakita ng kadiliman. Kaya mapalad po ang mga nagiging seryoso sa paglapit sa Panginoong Yesus, sapagkat liliwanagan ng ating Panginoong Yesus ang inyong mga buhay. Kahit po dumadaan po tayo sa mga bagay na ayaw natin, tandaan niyo po, may pangako ang Diyos na hindi nga tayo papabayaan,
hindi niya po tayo iiwanan. Amen po ba? Binigyan po tayo ng Diyos ng Espiritu ng kaalaman at kapahayagan, at yan po ang nagpapaliwanag sa ating mga puso. Sapagkat ang puso ng tao nung tayo po ay wala pa po sa Panginoon. Ito po ang katotohanan sinasabi po ng Biblia sa Jeremiah chapter 17, 9-10. Ang puso ng tao ay magdaraya. Amen po ba? To be exact, sabi dito, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng mga bagay at totoong masama. Sinong nakakaalam? Ang sabi po sa verse 10, Akong Panginoon ang sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ayon sa kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang gawain. Papalad po ang taong lumapit sa Panginoon Yesus sapagkat yung puso po natin ay nililiwanagan ng salita ng Diyos. Amen? Noong tayo po ay hindi po lumalapit sa Panginoon, yung puso natin masama. Pero dahil na po lumapit na tayo po sa Panginoon, yung puso po natin ay unti-unti na po binago ng Diyos, at tayo po ngayon nakakaalam na ng mabuti kung ano ang nais at kalooban ng ating Panginoon. At dahil po sa Espiritu ng Diyos at nang dahil sa kanyang labis na pagmamahal at pagkakapil sa ating mga kapatid, nais niyang maliwanagan ang ating mga puso. Magninning ang salita ng Diyos, sapagkat ang pamantayan ng Panginoon, kung ano ang ginawa mo, diyan kayo na pagpapalain. Amen? Kaya po mga kapatid, may panahon pa tayo. Pero bakit po may mga taong nananatili pa po sa kadiliman? Bakit po may mga taong pinili pa po nila? Doon po sila sa kasalanan. Nung ako po ay nasa Riyadh, may mga sinesyaran po kami, yung pong nagpapataya sa tile lottery. No? Pero po kasi tile lottery, anak ko na tama doon. Hindi po siya makalapit sa Panginoon, naglalaban po yung mabuti at masama sa tao dito, marami po actually sila. Dahil po sila po ay nagpapataya. Kaya po sila hindi makalapit sa Panginoon sapagkat mas maraming pera dito. Amen? Ganun po tayo. Importante na habang tayo po ay malakas pa, habang tayo ay may hininga pa, lumapit na po tayo sa liwanag ng salita ng Diyos upang malaman natin ang mga pangako ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, hindi po sila nakakalapit sa Panginoon. Ayaw nila, iniiwasan nila sapagkat yung mga masasama nilang ginagawa, ayaw na lang bitawan. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo po na nandito, binitawan na po natin yun. At tayo po ngayon ay nasa presensya na ng Panginoon. Maliwanag na po ang ating mga buhay. God will give us through the Holy Spirit minds of wisdom and insight into the truth. Yung katotohanan, yan po yung ibinibigay sa atin ng Holy Spirit. Number one, ang unang ministeryo ng sinabi ng Apostol Pablo na dapat nating malaman ay ang pag-asa ng kanyang pagkakatawag. Na ang ibig sabihin, ito po ay expectation and anticipation. At dapat po po nakakataon ang ating mga pag-iisip. Ang pagtawag ay direksyon para sa atin ay binigay ng Diyos. Ang bawat mananampalatay binigyan ng Panginoon ng espiritual na kaalaman, espiritual na kalimalagan,
upang maunwa ang pag-asa na ibinibigay sa atin ng Diyos na mula sa kanyang dakilang pagkakatawag sa atin. Mga kapatid ko, napakapalad natin sapagkat ang dami-daming taong tinawag ng Diyos. Amen? Ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi po lahat anak ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Ang dami-daming taong tinawag ang Diyos, pero kakaunti lang ang napili niya. Kaya mapalad po tayo sapagkat tayo po ay pinili ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Kaya nga po ang sabi sa Romans chapter 8 verse 30, at yaong itilagan niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Kaya nga po mga kapatid, mapalad po kayo, mapalad po tayo, sapagkat tayo po ay itinalagayan ng Panginoon, at tayo po ay inaring ganap ng Panginoon, at tayo po ay niluwalhati ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga po, wag po kayo magsasawang sumaliksik ng salita ng Diyos. Huwag kayong magsasawa na sumamba sa Panginoon. Kapag wala naman po, hindi naman po importante yung gagawin ninyo mga kapatid, ang lagi nyong iisipin, kung gagawin mo ito, ano ba ang benepisyong makukuha ko? Kung gagawin mong sumamba sa Panginoon, ano ba yung benepisyong makukuha mo? Amen? Tandaan niyo po sa Panginoon, ang benepisyo makukuha natin ay buhay na walang hanggan. Si Pablo po, ang sabi niya, nagtutumulin ako hanggang sa hangganan upang makamit ko si Kristo. Ang sabi niya, I press on. Nagpapatuloy siya, nagmamadali siya para makamit na si Kristo. Kaya po siya sigurado siya, sabi niya, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay kaya ba natin sabihin yun? Ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Kasi yung iba natatakot mamatay, pero tayo po mga anak ng Diyos, kahit mamatay tayo, kahit mabuhay tayo kay Kristo. Amen. Sapagkat kay Kristo tayo pupunta. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Pangalawa, yung pamana sa mga banal. Yung pagpapagal natin, yung pag-spend natin ng panahon, ano mang ginagawa natin sa Panginoon, sumasamba, naglilingkod, nagbabasa ng Biblia, nananalangin, kasi iba-iba naman po yung dapat natin gawin, hindi po pare-parehas. Lahat po yun, may blessing. Lahat po yun, may pamana. Lahat po yun, may reward sa Panginoon. Sabi nga po kanina, kung hindi po tayo mapapagod, kung hindi tayo magsasawa, kung hindi tayo titigil. Ang sinabi po doon sa Bible kanina, ang ibig sabihin ng kayamanan, kung ang kayamanan dito ay ginigay mo through effort mo. Ito, yung kayamanan na mamanahin natin sa Diyos, ay kinakailangan din natin mag-effort na sumamba sa Diyos, magpuri sa Diyos, sapagkat ang kayamanan na mamanahin natin sa Panginoon, ang ibig sabihin, mariwasa, masagana, marami, labis-labis, ang ginto. Sa langit, hindi mo na kailangan hukayin pa o kunin, sapagkat yung gintong naroon, yung mga batong, mga mahalagang naroon sa mga wall na iyon, ay iyo. Amen? Kumbaga sa puno ng mangga, hindi lang yung bunga ang pinipitas mo, kundi yung buong puno ng mangga ay sayo. Sapagkat tayong lahat ay kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Yesus. Kung ano ang ginagawa mo ngayon,
mahalaga yan doon sa langit. Whatever you sow, kung ano ang itinatanim mo ngayon sa buhay mo, kung ano ang ginagawa mo, yan ang aanahin mo pagdating mo doon. Kaya nga po, ang sinasabing pamana sa mga banal ay kung ano ang ating mga ginagawa. Tayo ay ginawang anak ng Diyos, ginawang tagapagmana dahil sa ating Panginoong Jesus. Amen? Salamat sa Diyos Ama sapagkat ibinigay niya si Jesus Christ sa atin. All we have to do is manampalataya sa Kanya, gawin natin ang kalooban niya, sumunod tayo sa Kanyang pamantayan, sumunod tayo sa mga iniuutos niya, may buhay kang walang hanggan. Amen? Doon po hindi po tinipid ang pamana sa atin. Lahat po yun ay ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga po ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapala ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Yung pagpapala espiritual na ibibigay sa atin ng Diyos ay dahil kay Kristo. Kaya napakalaga ni Jesus sa buhay natin. Sabi sa Ephesians 1:5, na tayo itinalagan niya ng una pa sa pagtuktok na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Mga kapatid ko, ginusto ng Diyos na ikaw, ako, tayong lahat ay maging anak niya. Sabi nga ng Panginoong Jesus, di ba? John 15:16, hindi naman kayo ang pumili sa akin. Di ba? Ako ang pumili sa inyo. Di ba? Kaya nga po napakapalag natin sapagkat tinawag tayo ng Panginoon at nagpaunlak po tayo, kaya po nararanasan natin ang biyaya ng kanyang mga salita. Tayo itinalagan niya ng una pa sa pagkutkop na tulad sa mga anak, sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya, ayon sa binagaling ng Kanyang kalooban. Ginusto yan ng Diyos. Amen? Sa verse 11, tayo naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalagan niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya gumawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos, mga kapatid ko. Nais ng Diyos na mapunta tayo sa buhay na walang hanggan. Sino pong gustong pumunta roon? Taas ang kamay. Ginusto yan ng Diyos. Nang pasimula pa lang, noong pa, ginusto na yan ng Diyos. Idinisenyo na po tayo ng Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid, na hindi po aksidente na tayo pa yung nandito. Hindi po ito kalooban ng tao. Hindi tayo sa sarili natin, hindi natin ginusto ito. Ito po ay ginusto ng Diyos. Kaya nga po napakapalag po natin sapagkat sa dinami-dami ng tao, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang bawat mananampalataya ay binigyan ng Diyos ng spiritual na kaliwanagan upang malaman natin ang pag-asa yung dapat natin makamit dahil sa kanyang panawagan sa bawat isa sa atin. Tinawag tayo ng Diyos. Lagi natin iisipin na tinawag tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos. Ganito pa mangyayari mga kapatid. Ang sabi po dito, kung tayo po ay nakabilanggo ngayon sa problema, kung ikaw ay nakabilanggo ngayon dito sa lupa, sa maraming mga usapin, sa maraming problema,
malaya ka doon. Amen po ba? No? Pangalawa, kung ikaw ay may sakit dito, sino bang may mga sakit ngayon? Kasa kamay. Magaling ba? Ang sabi po ng Panginoon, magaling ka doon. Healthy ka doon. Ang mga tao, ang mga kapatiran mo, tayong lahat na pupunta roon, hindi nagdadanas ng anumang sakit at karamdaman sa piling ng Diyos. Amen po ba? Pangatlo, kung ikaw ay inaabuso dito sa lupa, sa langit, pahahalagan ka at iingatan ka ng Diyos na sinasamba mo ngayon. Amen po ba? Kung ikaw ay may kapansanan dito o may deformity sa iyong katawan, ikaw ay magiging buo doon sa piling ng Diyos. Kung ikaw ay mahirap dito sa lupa, ikaw ay mayaman doon sa langit. Kung ikaw ay binabaliwala dito, doon, you belong. Amen po ba? Sapagkat gusto ng Diyos na mapunta ka doon. Kung ikaw ay hindi pinahahalagan dito sa lupa, doon, sa piling ng ating Panginoong Yesus, mahalaga ka doon. Kung ikaw ay malungkot dito sa lupa, doon, tatalon ka sa kagalakan. Amen mo ba? Ang pangako ng Diyos sa atin ay magaganap at magaganap. Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Kung sinabi ng Diyos, mangyayari at magaganap yan. Kung sinabi ng Diyos na pinili ka niya, tinawag ka niya, noong pa man, pinili ka niya, tinawag ka niya. Kung ikaw ay may buhay na walang hanggan, walang sino man ang pwedeng umagaw niyan sa iyo sapagkat iyan ang plano ng Diyos sa kabawat isa. Kung tayo po ay dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, ang sabi ko sa Romans chapter 8 verse 18, sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito ay hindi karapat-dapat may tumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Kung baga sa dumi, sa kuko, sa kalingkingan, yung tuldok ng dumi dyan, tandaan po ninyo mga kapatid, sa langit, masaya ka. Wala kang problema. Amen? Pakibaba na. Ang sabi dito, tandaan, gumugugol tayo ng panghabang buhay na kaalaman upang manirahan sa isang lugar na inihanda ng Diyos sa buhay na walang hanggan. At ito ang masaganang pamana ng Diyos sa kanyang piniling mga tapat na anak. Kaya pag pinagkatiwalaan tayo sa maliit, pagkakatiwalaan tayo sa malaki. Kung gagampanan po natin ang ating tungkulin ng buong puso ng may pagpapasalamat sa Diyos. Ito po yung sabi sa ating teksto kanina. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Paliwanag po ba? Huwag ninyong linlangin ang inyong mga sarili. Huwag natin linlangin o dayain ang ating sarili. Sapagkat sinasabi ng Biblia sa pamamagitan ng Apostol Pablo kung ano yung ginagawa natin ngayon, yun yung ating aanihin. Ang sabi ko sa verse 8, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman
ano po ang mangyayari? Ano po mangyayari? Aani ng kamatayan. Huwag po tayo doon. Pakilaman. Ang nagsisikap na ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu, ano pong aanihin? Buhay na walang hanggan. Aani ng buhay na walang hanggan. Ang ginagawa po natin ito ay spiritual. Kaya asahan po natin ang buhay na walang hanggan. Ang sabi sa verse 9, kaya huwag tayong magsama sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Amen? Yan po yung rule. Tayo po ay aani ng sagana kung hindi po tayo magsasawa. Magmamana po tayo ng buhay na walang hanggan kung hindi po tayo babalik do sa ating dating pinanggalingan kasalanan. Amen? Ang nagsisikap na magtanim sa laman mag-aani ng kamatayan. Ang nagsisikap magtanim sa Espiritu, mabubuhay sa pangwalang hanggang buhay. Verse 10, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Amen po ba? May panawagan po ang Ate Jet. Meron po tayong gagawin. At yung gagawin natin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Amen. Yan po ay ang pagtatanim ng mabuting bagay. At yan ay aani sa pangwalang hanggan. Listen to me, brothers and sisters. Tungkol sa itutulong natin, isang kaluluwa ang maliligtas. Amen? Ang target 100. So 100 kaluluwa ang maliligtas. Therefore, whatever we sow, kung ano ang itinanim natin, yun ang aanihin natin. We must be wise. Bakit po kinakailangan maging wise tayo? Bakit kinakailangan tayo maging matalino? Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay matatalino. Amen po ba? Sapagkat meron po tayong salita ng Diyos. What we do here matters there. Bakit ba? The benefit of today is what we sow, we will reap. Magtanim na po kayo ng mabuti. Aani po kayo ng mabuti mula sa kamay ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoong Jesus. Purihin ang ating Ama. Salamat sa Santong Espiritu tayo kung lahat ay magsitayo.